para sa dalawang kupunan na yung adjustment ay hindi lamang inside the game, adjustment din pagdating sa draft. Yeah. At nakita natin naging adjustment dito na Blacklist International sa Phobius pick ng AP Bren. Okay. Looking at this possible, ano ba ang expect natin for the early game? Pwedeng mabully yung Phobius sa first 3 levels siguro, lalo na nandun yung Valentina. But overall kasi, kailangan mo lang dito mag-level 4. Honestly, AP Bren, hindi sila ganun ka-concerned dun sa early game nila kasi ang daming pang support. Yeah. So, no matter what happens, kaya nilang supportahan yung sarili nila. Ito yung medyo risky daw kasi this is Paramis and Matilda. Kapag may ihilain si Renny J, every time na cooldown ang latigo ni Renny J, kailangan yung burst, mabilis burst, ganun. Oh, yung parang may halampos na rin para dito na biglang damage dito para sa side ng Blacklist International. So bilis pala ang pwede na pansagot para hindi na magamit yung mga skills ng AP Bren coming to this game. So nakita natin game number 1, medyo may hindi natin sinasabi na super bagal, pero disiplinadong Blacklist and AP Bren ang ating nakikita. And bottom lane nagkakaamuyan lang naman. Chill lang muna yan. It's been a while since nakakita tayo ng Phobius. XP, mind you, favorite ni Chantel yan. Sabi ko Dati nung season na yun, kasi ang linya ko nun, Phobius ba? Obvious ba? Oo, nung time na yon. So pwedeng ito na maging dawan para dito sa AP Bren para biglang iliko ang takbo ng XP laning ni Edward. So, curious ako dito sa decision ni Sensui kasi naalala ko itong si, kung yung nagkakamali, ito was Caltisi na nagtuulan. Tapos may supports na kalaban, nag-halberd agad siya. Tapos, Hunter Strike ito halberd. Typical kasi Heptasis talaga inuuna para makapag-burst ka. Pero in this particular game, ikaw consider ba ng Blacklist na maglagay ng halberd rush para kay Sensui? para semi-anti-kill Counter na agad, no? So may kita natin personal objective. Okay, Divine Judgment yung latigo na nila NJ, pero may penalty zone pa, pero nandun si Flap na umiere lang muna with a slam. Dogs first blood ay mapupunta kay Kyle TZ. At yun nga sinasabi natin na kailangan ma-burst down ang Blacklist. Medyo bitin, flicker in si Oakwen sa by one. Hit Naku na po. lang. Tatlong napatay dito para side ng Blacklist International at samahan mo pa ng Turtle. Nararamdaman talaga. Ang problema kapag nagka-jump plus assassin ka na gusto mo ma-burst versus sustain composition, particularly yung Faramis. Kaya naman talagang may reservations ako nung Nolan ang pinili nila instead of the Faramis. Ramdam natin na nahirapan sila. Ito, may bago na naman tayong milestone na para kay Edward, Legendary Agent Zero. First player na unang makakaabot ng 30 million damage taken in MPL Philippines history. Wow, 30 million. 30 million? Legend Zero, of course. Ang dami niyan. Ilang games kaya? Daming tinangkay. Ang dami rin kasing mga Uranus games ni, Sa bagay. Oo nga, sa bagay. ni Edward. Kasi yung Uranus din, kaya nga din naman ganun ang mga naging bans ng AP Bren kanina dahil mataas ang respeto nila dito kay Agent Zero. So 3-0 ang ating score, 1.1k gold lead. At pwede pala yun, no? Yung palibad na guiding wind, tas diretso kagat. Diretso Ashura Saura. Ang daming options ng AP Bren dito para makapag-in out. I should say if you're Blacklist International, again, specifically this point, crucial burst. Ang problem dito is, makakahuli kaya sila. Kung meron ka manghuli dito, kung ikaw si Renny J, who do you target? Do you target Avaramis? Or do you target Super Marco? Kasi, ang hirap para sa akin, Paramis na lang dapat kung ikaw si Renny J Yung ano talaga. Feeling ko si Super Marco, yung pinakamagandang target. Pero yung kaganda dito sa Phobius, imagine mo kung kadya ka, gusto mo mag-flicker play. Or, pag gumamit ka ng hatak mo, meron kang agad dash. So no matter what, matatalunan kayo ni Flap easy. Parang nga pwede sa gabi na, no? Kasi part ng combo mo yung dash. Oo Oo nga pala. Tinerd pick to Parang ready sila dito. Sila lang ang nag-Phobius all throughout the regular season. Yeah. Tsaka sila din yung talagang naglalagay na sa ibang lane. Kaya hindi mo malalaman kung saan talaga ilalagay. So, good move para dito kila Coach Ducky and Coach Fred. Pero ang kinaganda naman for Blacklist International, kayo 1.1k gold lead, 600 na lang ngayon. So, nakakagawa sila ng paraan para makahabol. The master tactician mula sa AP Bren, utilizing this Phobius. At dahil dyan, makakakuha na naman sila ng objective. Kyle DZ! Sinolo lang ang Turtle! At hindi na yata natin makikita na parang magko-contest din ang Blacklist International. Game number 1 ay parang more on trading din ang kanilang gustong gawin. And this battle picked up, tapos Heptasis para sa Brody, very important. Wonder ko ano yung kung kailan maabot itong item, first item para kayo dito sa Nolan. At yung inaabangan tagal ng Blacklist. Pag nakahanap sila ng mga magandang first, naisimula para sa kanila. Halbert nga ang unahin. Divine Judgment, counter ko! Ayun yung pick-up na gustong gawin
ng Blacklist International finally. After so many attempts, Renny J with a kill. Hindi na nga din na nakita na umabot pa yung NetherRealm. Tsaka kung babalikan pala natin yung unang Sensui Nolan play, nagulat na lang tayo na grabe yung farm niya. Nakita kasi natin magkalapit kanina si Kyle TZ at saka si Sensui. Mataas yung level ni Sensui considering na AP Bren ang gumagawa ng play. So parang ano muna din sila, patatabayin muna nila. Disiplinado din ang Blacklist International. Folks are coming in. Penalty zone out si Edward. Pero sumunod si Kyle TZ with the decimate. Mukhang gugo pa rin sila. NetherRealm activated here. Nandito ngayon si View. May nakaw na ginawa na si Yue. Saving his allies. Pero susugod pa rin ata si Kyle. Oo, agawan muna nila ng farm dito para nga paliliitin nila. Para nakita nila si Sensui na, teka lang, nakakapag-farm. Tanggalin muna natin ng pwede pag-farman. Well, top lane. Tutuloy pa rin nila. Di natin nagpa-fake to. Divine Judgment na naman. Babanatan si Ogwen. Ogwen, nakabagsak si Oheb and Oheb will take that kill. Habang nangyayari yun sa may bottom lane, si Flap TC nagpupush naman. Ngayon sa sitwasyon na ating laban, kanino ngayong rotation ang nagiging effective? I think it's very clear na AP Bren yung mas effective na rotation, lalo na nakapag-push pa sila. Ang Blacklist International, definitely, kailangan nilang makakuha ng mga pagpitas. Yun na, buti na lang talaga na sila yung nauna makapag-push ng Torre. Yeah. And AP Bren, dahil group up sila, nag-group up, hindi ganun kabilis sa kanilang farm. And gusto ko yung pinointan mo, Chantel, itong farming ni Sensui. Ito naman yung hindi magawa ng isang Martis kasi kailangan sumama ni Martis sa mga laban. Kailangan may gera ka. Penalty zone! At nandun na yung pag-go at pag-swarm ng bees na binigla na lang nila din tayo as Renny J tumatakbo para sa kanyang buhay pero bumbaraga! Pinalamon ng slam ni Flap TC. At dire-diretso lang ngayon ng AP Bren, makakakuha na naman ng panibagong turtle objective. At gaya na sinabi natin, talagang binibilisan nila ngayon ang ginagawa nila against Blacklist International. Walang makakasilip at tutuloy muna ngayon si Sensui pagdating doon sa may farm at si Kyle TZ makakasecure ng turtle. Nabigla ako doon sa biglang engagement ni na ginawa ng AP Bren. And if I'm not mistaken, yung Divine Judgment was on cooldown that time. Kaya hindi rin nakapag-react. Oo. Ako po si Oheb. Hinahabol si Oheb. Oheb tumatakbo para sa kanyang buhay. Oheb susubok. Pero nandun si Flap at si Super Marco to finish the job. At if ever man ay pwede ding humabol doon na ang dalawang players ng AP Bren. Ngayon na ganito sitwasyon, Wolf ng Blacklist International. Anong kailangan nilang gawin? Anong kailangan nilang kapitan para mapatay ang laban? Secure yung jungle, yun ang number one. Yun yung nagbibigay sa kanila ng winning chance pa dito. Sensui na talaga ang win condition as of this moment. Okay. Kailangan talaga nila mabigyan ng play. Meron penalty zone para kay Edward dito. Pero masira pa rin Torres sa middle lane. Okay. Tower lang daw muna, sabi ng AP Bren. As a Blacklist International defending. Pero nag-fail, kahit na nagamit penalty zone. Ito na yung chance ng Blacklist. I think kuha na sila kahit... Siguro kung ikaw si Renny J, kapag lumipad si Owen, bigyan eh. Yun yung call dapat eh. Parang... Kasi kahit pa paano, laging napapalayo yung Matilda. Oo, may displacement. May displacement. Pero ang pinakakailangang solution, pag nabigyan ng latigo, burst agad. Yung problema kasi pag tinry mong i-isolate sa Ogwen, ang daling rumespo nung ni Flap TZ. Then may flicker din si Few. So, no matter what happens, meron talaga silang mapapatay. I think siguro pwedeng i-punish ng Blacklist International yung NetherRealm. Meaning to say, pag gumamit na nga ng NetherRealm yung AP Bren, mas magandang ubusin na lang nila agad kasi nasa stun yung mga members ng AP Bren while that happens. Which means na kailangan maging crucial nung AOE damage nila. Saan nga ba magagaling yun? Oheb, sa kanyang ultimate. Then itong si Yue at kay Edward, ang pinaka trabaho ni Sensui, finisher sa ngayon. Oo, yung parang bigla na lang manggugulat. Ito sinabi natin, difference in terms of levels, pwede nga yung mga usual na asa-asin na magugulat ka na lang, okay na still ko yung retry. Meron akong Lord, yun yung mga panggulat plays ngayon ng Blacklist and they were able to pull that off. But for AP Bren, talagang alam nila kung ano yung edge ng kanilang rotation ngayon. By the way, nakita natin na si Renny J nag-build ng fleeting time. Hila ba to na? Hila moments na ba to? Well, we shall see. Susubok si Sensui dito with the fracture, pero paid lang pala yun. Nandun si Flap, kalahati ang buhay ngayon ni Flap, Sensui. Alam ngayon ng AP Bren na walang ultimate. Pero ayun na yung penalty zone. Sino makakuha ng Lord? Ang idol na makit sa si View. Susubok pa rin. Sila Kyle TZ with the decimental mini. Ba't na lang si Flap. TZ! Another swarm. Para sa ng AP Bren. Apat ang nawala sa Blacklist. Nakikita natin ngayon ng AP Bren. 3.8 kay Gold Lead. At si Sensui dito ay mapipili na uwi. Habang sabay middle lane,
Lord na dadaan na dito. Mabubuhay naman ang mga players ng Blacklist International. Madedepensahan ba nila? Grabe, AP Bren! Can they end this? Susubok ngayon si Shinzui pero lumilipat si Owen. Fake lang daw. Renny J. Buhay na lahat ng mga 5v5. players ng Blacklist. Okay. Pwedeng 5v5 pero dedepensahan lang nila. Lord is here. Blacklist International will manage. At buhay pa ang agents. Pero kita natin na ang daming tore na nakuha dito ng AP Bren. Ano nga ba nangyari doon? Well, yung problema para sa Blacklist, tinry nila mag-poke against sustain lineup at ang pinakakahinaan ng poke composition, and Blacklist knows this, for sure. Kapag tinatry mong mag-force or mag-poke, yun nga, katulad ginawa ng Rifle Lab, pinakalahati nila, hindi yun yung effective way para doon sa composition ng AP Bren. Kasi yun, ang daming sustain ng AP Bren, madali lang may babalik yung mga commitments na ganun. Yeah. And Blacklist, mukhang promising yung entrada nila, di ba? Pero nakita mo, there's severe lack of damage kasi napatunan ni Sensui yung combo niya. Yun nga nakumombo siya, tapos kalahati lang yung naging, yung half, HP lang. Hindi, Yung burst down kay Flap. kapag sustain yung kalaban mo, kailangan committal kayo. Oo. Oo nga pala, kaya nabanggit mo rin na kailangan finisher. Oo. Hindi dapat ang damage ni Sensui mauuna. Kailangan siya ang mahuhuli para siguradong matatapos Yeah. ang kanilang initiation na ginawa. So may kita natin ngayon na lumulobo pa rin ang kalamangan ng AP Bren. Yeah. At para dito kay Sensui, now at level 15. So isang surprising play, isang bulaga play na natay nila. Agree ako dito sa inyo, sobra. Nakay Sensui ang finishing touch. Kung pwede mo siyang tawaging finisher, ito na yon. Ayun. But again, full commit. Ito yung kapag sumugod sa isa, bawal yung hap-hap. Oo. Full commit ka dapat. Diretso. Oo. Kailangan umarangkada at Yeah. pumasok ka talaga. And if you're Blacklist International, speaking of full commit, you need the focus fire. Every time may makuha Divine Judgment, kung sino man yung tatargetin, one name lang ang sisigaw dun sa target. Oo. Feeling ko nga, parang mas maganda pa nga i-full commit na lang si Phobius. At yata yung centerpiece nung sa AP Bren. Oo. Oo. Much better for them. Kasi single target din naman ito si Super Marco unless meron niya yung first kill kapag nakakombo. But the idea is, pag inuna nila yung ibang heroes, makaka-follow up si Phobius. Whereas, pag ang Phobius ang inuna nila at na-combo nila with a burst, hindi aabot sa point na mapipindot yung guiding wind. Kaya-kaya nila yung Phobius. Isang mabilis. Oo nga pala, kaya parang naiilang dito pala yung players ng Blacklist International kasi mga dash. Yeah. O parang maladama, mala chess piece. Ngayon na dito, dama tas chess para dito sa kay Mobius. Yeah, oo nga, no? Parang dama muna yung sa Black. Pero ang dami kasing mga pyesa ng AP Bren. Here we go. At isa sa mga piyesa na to is magandang diversion play para sa Blacklist International. With a Divine Judgment from Renny J. At para naman dito sa AP Bren, parang sila talaga, inaantay talaga nila na magkaroon ng setup play. Parang, okay, hindi tayo mauna. Antayin natin sila. Nag-aabang si the headman, Renny J. Kailan sasabog ang bomba? Kailan mag-wow si Renny J dito? Look at the minimap, ladies and gentlemen. Look at Sensui. The position of Sensui. He wants to go from behind. Walang sumisilip doon, Okay, sino makakuha ng Lord? Sensui Instincts is real! Pero tumatakbo na siya! Expansion in, expansion out! Can he survive this? No! But Sensui with the clutch instincts, napailing pa nga si Kuya Sensui mo! Ito na yung sinasabi natin kanina, kaya pala nagpapataba lang muna, kaya pala nagpapalevel para yung retribution niya mas mataas sa lahat at biglang nang gulat nung sinabi natin na walang sisilip nandoon. Naramdaman niya, kaya ko to, Sensui Instincts to. At ang nakuha niya doon oras para sa Blacklist International. Makapag-farm pa ulit. Magmamax na dito si OF. Di mo natin sword na available. They have kill potential. Sa ngayon, yun yung impact na nagawa ni Sensui. Full A. Talagang commendable with the full effort ni Sensui. Question is for the agents, enough ba yung oras to save this game? Again, it's 2-12, ladies and gentlemen. Yun yung mga bagay na hindi mo matuturo. Instinct na talaga yun eh. Oo, yung iba yung instinct ni Sensui, iba din yung instincts ng AP Bren, kaya din talagang pinangalan sa kanya. So ngayon for Blacklist International, again, parang mga ilang steal pa. Makikita na natin na kakapal yung minion wave nila. Yun pala yung play na gusto nilang gawin. Yeah. Pero AP Bren tamang face check lang muna. Yeah. At pwedeng umabot na mas matagal pa yung ating laro. Parang hindi bumibigay yung AP Bren eh. Even though nangyari yung magandang save ni Sensui with the retribution, they kept their composure na hindi mag-a-assume. Sige, wala tayong ipapunish.
We have the lead. We have the 4K lead. It's Blacklist International still under pressure to pick off one. Blacklist, kailangan nilang balikan. At paano nga ba? At ano yung mga butas dun sa sustain lineup? Yung Ube strat na sila mismo ang nag-invento sa ngayon. And one thing is yung pag-burst nga. We'll see if that will be the case. Flap, hindi Parang naramdaman niya. haramdam. Flap senses. Sensui. Ito, laban na nga Sensui Instinct tsaka Flap Senses. Okay. Nag-aabahan lang, pero Flap lumipad dito. Susugod daw ang AB Friend. Susubukan nilang badatan si Sensui, pero dito sa bandang kabila, sila Yue naman. Makakatakbo si Sensui, pero si OF ngayon na target. Lumilipad na si Flap with the slams. Yue ngayon, ninakaw in the realm. Yue, makakapagligtas ng kanyang mga kampe. Walang mapapunish. Blacklist survives the attack. Sobrang dami nagamit ng mga skills nung moment na yun, and Blacklist International, kinailangan nilang umalis. Ito rin sinasabi na napakadaming dash, kaya parang tumatalon si Flap TZ. Air Flap. Ang ganda nung ginawa doon ni Sensui though. Na-touch na yung madami dun sa matalon. Oo. Parang tatlo yun. Ito, meron pang tatalon lilipad. Round 2 daw, sabi ng AB Friend. Alam nila na ang